So magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kababayan natin na dito sa Middle East. Sana ay nasa ligtas at tahimik kayong kalagayan. Mag-ingat po tayo. Ngayong linggo ay isang medyo maraming mga weather disturbance na mangyayari. Just like kahapon, medyo malakas ang ulan. So mag-ingat sa mga baha at sa mga kulog pagkidlat ng maraming thunderstorm kahapon. So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ating pong tatalakayin ngayon, pagising ko kayo ng umaga at chinek ko ang aking banking account sa aking pension. Ay pumasok na yung ating pinakahihintay na pension. So maraming natuwa sa mga group chats natin, mga classmates na mga retired na. Maraming natutuwa. Kahit pa paano ay mayroong nadagdag sa kanilang kabuhayan. So sabi ng iba, kasi nasa 15 liters na gasolina, pero hindi na magkasya sa 15 liters na diesel kasi sobrang mahal. So ito isang magandang balita, but for me it is opportunity na para madagdagan yung ating kaalaman. Paano ba natin gagawin? Ano bang gagawin natin sa mga ganitong mga increase, kahit sa mga increase natin sa sahod, increase natin sa tayo na-promote, pag tayo active pa, ano ba gagawin natin? Kasi minsan ang karamihan na nangyayari is we just upgrade our lifestyle, we just upgrade our way of living, nadagdagan na ang pera, dinagdagan rin natin yung ating lifestyle, yung gastos natin, so walang pinagkaiba. So ito yung dapat natin gawin, pagka may mga increase na ganito, mapa-active man tayo, mapa-retired man, huwag natin baguhin yung ating lifestyle. Keep our lifestyle steady, steady lang, as is. Ano pang ibang term dyan? Huwag natin baguhin. So, anong gagawin natin doon sa mga increase o sa mga natatanggap natin, kahit hindi mo yan increase, o mga bonuses natin natatanggap na hindi naman kasama sa nagiging budget natin dati. So, although yun talaga is talagang ramdam natin yung pagbabago sa pagtaas ng gasolina, and yet dapat ito rin ang ating i-consider na pagkakataon, para ma-realize natin na pag wala tayong naitabi, wala tayong naisubli, wala tayong na-save and invest, lalo tayong mahirapan as time goes by. Hindi tayo magiging handa pag hindi natin pinaghandaan ngayon na, So pag may mga ganitong privileges or may ganitong mga development sa ating mga kita, lalo na sa pag-retire tayo at wala nating ibang source of income, ito lang inaasahan natin. So kailangan nating paghandaan. So isa rin sa mga suggest ko, kung may mga increase kayo, huwag natin baguhin yung ating lifestyle. At diretso na natin, i-automate na natin. So kung nasanay naman tayo sa dati, ang ating pension is around 25 o 30,000 na pagkakasya natin. So pag nadagdagan, say 1.5 o 1.6, so depende kasi yan sa number of years mo, saka sa bago ka nag-retire, saka sa rank mo, so magkakaiba. So kahit magkano man yung itinaas ng pension natin, pwede natin, suggestion ko is pwede natin i-diretso na pa-automatic deduction na natin sa mga savings loan association. Huwag na natin siyang huwag na natin namnamin, sa iba, saka na tayo saka ko na yan pa-automatic deduction, i-enjoy ko muna for 1 year. Or minsan, ang ginagawa ng iba, instead na isi-save, instead na automatic deduction, ginagawa talaga automatic deduction doon sa loan, pinapangutang na, lalo ngayon at talagang pwede na iutang yan kasi positive na, lalabas nasa payroll na o nasa payroll na ng pension natin, So automatic deduction na natin sa ating mga capital contribution, kasi ito yung mas malaki, gaya ng aking pina-advocate parati dito sa paborito kong savings loan association, pero dahan-dahan rin siyang dahan-dahan niya nang binababa yung kanyang pwede ikaltas,
just recently is 15,000 a month na lang. So, maaaring bababa pa ito this year, next year, hindi natin alam. So, automatic deduction na natin, huwag na nating ayaang pa sunod na buwan pa o sunod na taon. At pag yun ang ating excuse, pagka later, I means also never, Pag delay natin, it might never happen. So, kuha na natin hanggat buo pa yan, hanggat wala pa tayong naisip na gawin dyan sa malit na bagay, sabi nga nila, malit na bagay. Pero pagka as time goes by, as nag-accumulate yan, hayaan yung mabuo yung 100,000. 100,000. Yun lang ma-realize nyo na malaki yung ang maitutulong sa atin ng dividend income pag nakatungtong tayo ng 100,000. That is a very important milestone, Pag na-realize natin, pag nakita natin yung benefits niya, yung 100,000, umangat na yun hanggang 500,000 to 1 million, so on and so forth. Saka natin ma-realize na ito ang isang bagay na privilege sa atin as uniform personnel. Hindi ito ma-enjoy ng mga OFWs, Not unless na sila ay dating uniform personnel at member pa sila ng mga Savings Loan Association na ito, ito ay privilege sa atin na dapat nating i-enjoy, dapat nating maximize na hindi natin kasi pag yung ating privilege as member, doon lang natin ginamit sa pangungutang, it will always be a burden for us, mababaon tayo. Pero pag i-balance natin, so of course, I'm not just advocating for savings, I always advocate na dapat pag nangutang tayo, dito rin tayo mangungutang sa mga favorite nating savings and loan association, kasi dito rin sila kumikita. And of course, dapat pag nangutang tayo, dapat alam natin kung para saan ba itong pangungutang na ito. Ito ba'y mag-generate ng asset later on that will continue to generate income or just simply for consumption, O pag consumption lang kasi, di mo na alam, saan napunta yung inutang mo, hindi mo na ma-account kasi, pinang-inom or just for simple enjoyment, binili na kung ano, nung nakuha natin ang pera, hindi natin alam. Pero pag intentional yung ating pangungutang, this will be our capital for a business, or this will be I will buy an asset na will continue to generate income, kung ano man yan. So, dapat intentional yung ating pangungutang. Hindi lang kasi may pwedeng mautang, lalo na ngayon, may mga increase na konti, sa mga pension ng mga retired personnel. So, sana po, nagsilbi itong, wake up call para sa atin, pahirap ng pahirap ang buhay, aminin man natin sa hindi, pahirap ng pahirap ang buhay. And then, we hope na things will go better, Pero hanggat hindi pa naayos yung mga bagay-bagay, gawin natin kung ano yung nararapat. Mga simpleng bagay na mga increase na ito, automatic deduction natin will surely give us a leverage later on. At our future self will thank us. Ito yung ating parating na advocate, ano bang future natin pag nakapag-save tayo, pag nakapag-invest tayo, pag maayos natin yung ating mga gastusin, at nababudget natin yung kahit nakakarampot na ating income, ay nababudget natin na maayos, at binibid up natin yung mga assets that will keep on earning, despite na hindi na tayo magtatrabaho. Ito yung ating dapat ini-aim, at our strength, our health, our age will eventually we will grow old, we will grow weak, we will get sick. That's the reality ng buhay, Pag hindi natin na-build up niyan
at we will just relying on our sheer strength, our youth, eventually they will fade pagka wala tayong na-build up na asset that will keep on generating income despite na hindi na tayo magtatrabaho. No? Tayo ay aasa at aasa sa active income, sa trabaho na may katapusan, So ito yung ating paalala, paalala sa ating mga retired uniform personnel, lalo na sa mga armed forces, kasi alam ko sa pulis yata nag-effect na sa kanila o sa ibang branch of service, ibang uniform personnel. So sana po be wise, be wise in spending your pension increase, magiging matalino tayo kahit dyan man lang sa mga simpleng bagay na and eventually as we practice kasi yung mga pagtatabi, pagsisave, pag-i-invest, it will be just ordinary thing na lang yan. Hindi siya ganun kabigat na sa umpisa siguro parang feel natin, ay sayang na itong pera na itatabi ko, pabili ko na lang ito ng alak, pabili ko lang ito ng sigarilyo, pero pagka nasanay tayo sa ganung pamamaraan, you will appreciate yung kanyang tinutubo, tapos yung magiging dividendo na ating makukuha sa mga capital contribution na ito, i-rolling natin, ibabalik natin ulit sa capital para yung capital ay lalaki at lalaki, as time goes by, sa hanggat dumating sa punto na it will explode, Ito yung ating sinasabing yung explosion sa pag-i-invest, sa compounding interest, dito natin ma-appreciate yung power of compounding pagka medyo malaki na yung ating naitatabi. So sana po be wise, be intelligent padating sa mga ganitong mga increase natin, paano natin gamitin, Sana tuloy-tuloy yung ating pagsisave at pag-i-invest, So ito yung ating hangarin. Kasi in a way makatulong tayo in our society na hindi lahat umaasa, Wala na tayong dapat asahan, Kasi ay ko na mag-comment sa mga bagay-bagay. Pero we should be so wise, sa sarili natin, in our own families, dapat magiging wise tayo pagdating sa usaping pangkabuhayan, usaping pagkapirahan, So that's why we're doing this, in a simple way na we're financially educated. Ito naman ang nagiging kulang sa mga Pilipino, yung financial education, which is dapat kuha natin to kasi judging sa mga Pilipino dito sa abroad, Filipinos are very talented. Filipinos are maasahan parating sa mga trabaho, they holding a good position parating sa, but sometimes sa usaping pera doon tayo minsan bagsak, So dahan-dahan lang na bigyan natin ng atensyon yung mga kunting mga savings, kunting investments, and eventually pagka nakita natin yung kanyang benefits, and then na enjoy natin yung mga fruits of these assets na ating dandaan na binibuild up, eventually lalaki at lalaki rin yan parating ng panahon. And eventually pag tayo nag-retire, we will enjoy the fruits of those sacrifices, of those na di natin ginamit, for our own consumption lang, and eventually it will help us in our retirement years. Ito naman ang ating aim. So marami pong salamat at sana po ay may kunti kayong natutunan sa aking kunting sharing, lalo na sa mga retired uniform personnel na may kunting increase sa pension. Maraming po salamat at salamat po sa ating pamahalaan. Thank you po.